Anong mensahe ang kailangang marinig ng mga Aquarius sa period na to? Pwedeng nangyayari na itong magiging reading o mangyayari pa lang. Kung hindi man para sa inyo itong magiging reading, edi baka para sa someone na malapit sa inyo o kakilala nyo mismo. Baka may lumabas na gender mamaya. Gawin nyo na lang energy, masculine at feminine energy. Pwede rin naman na wag nyo nang pansinin ang gender. Hindi ko masasabi kung anong magiging reading, kung positive ba o negative. Depende sa kung anong mapipick up kong energy. Walang masama kung papanorin ang sun, moon at rising sign. Kasi baka alinman sa mga yan ay mag-resonate na sa sitwasyon nyo. I-enter ko nga pala ang aking membership, YouTube membership. Baka gusto nyo mag-join para sa mga exclusive perks na hindi ko usual ginagawa. Like live streaming kung saan pwede kayo magtanong, etc. Anyways, wala tayong subject dito. Literal na general reading to. Walang description o tao na pwedeng maging clue natin para makilala nyo kung para sa inyo ba itong reading o sa kakilala nyo. So again, literal na general reading to. So clarify natin tong 8 of Wands. Eight of Wands. Oh, the Lovers. Ito, 8 of Wands, the Lovers, Knight of Swords, at the Hermit. So ano to? Ang dating sa akin, love reading to. Kasi may the Lovers na tayo tungkol to sa long distance relationship. Tapos may ex dito. Yun nga lang, di ko masabi kung kayo to or ito yung person nyo, pero may ex-partner dito na sad. So tatama lang to sa long distance relationship na mag-ex. Pero sino doon yung sad? Probably yung lalaki. Pwede rin yung babae kung extrovert. Ngayon, ano tong 8 of Earths natin? 8 of Pentacles, 4 of Pentacles, ano to? Judgment. Oh, ano tong 8 of Pentacles natin? Yung 8 of Pentacles,
Ten of Wands, Six of Swords, Six of Wands. Dalawa yung 6, oh. So again, ano yun? 8 of Pentacles. So ang dating, may someone na gusto pang i-workout. Itong connection, kahit na may 10 of Wands dahil dito na puno ng conflict, stressors, burden, somehow gusto pang yun nga i-workout kahit mukhang problematic yung connection, at mag-start all over again. Ito kasi victory, 'di ba? Yung someone gustong i-win back yung ex-partner niya. Since wala pang lumalabas na kahit anong gender, probably yung lalaki pa rin to. Energy pa rin to ng lalaki. Yung sad kanina, lalaking tao or babae kung extrovert. Pero since dalawa yung gender, mag-focus na lang tayo sa lalaki para hindi tayo malito. Lalaki o masculine energy. Ano naman tong Four of Earth o Four of Pentacles? Six ulit, oh. Two of Pentacles, Ace of Pentacles, Six of Pentacles, oh. Kaya lang di ko makita. Ito. Four of Pentacles, Two of Pentacles, Ace of Pentacles, Ace of Pentacles. So ang dating sa akin dito sa part na to, may someone na possessive o gusto mag-appear as someone na in control. Lalaki pa rin to, ito pa rin yung energy ng lalaki kasi wala namang lumabas na kahit anong gender. So yung lalaki natin, gusto niya mag-appear as in control. Gusto niya ipakita na maayos ang takbo ng buhay niya, na kaya niyang i-balance yung personal at career life niya. Gusto niya mag-appear na yun nga, maayos ang takbo ng buhay niya, kontrolado niya ang mga ganap sa buhay niya. Ito saka to, ang dating gusto niya ipakita na stable ang buhay niya, may pera siguro siya, or tinatry niya ayusin yung takbo ng career niya, o gusto niyang mag-appear as resilient
matapang. Medyo competitive yung tao dito sa part na to. Ito survival mode, ito win. Pwede rin palang win to. Winning. Ito 6 of earth at 4 of earth. Gusto niya ipakita sa ex-partner niya na nagbago na siya in a way na hindi na siya madamot sa lahat ng bagay. So hindi na siya kuripot, hindi na siya barat, hindi na siya nagtitipid sa atensyon, sa pagmamahal, sa pera, na gusto niya ipakita dun sa partner niya na nagbago na siya, naging mabait na siya, o isa na siyang taong responsible, o someone na reliable at nagtitake accountability sa mga pagkakamali. Ngayon dito na tayo sa judgment. Maganda ba to? Kasi yung judgment, hindi naman siya laging positive, hindi rin negative. Depende dito sa clarifier cards natin. Anong magiging possible outcome? Kasi nasa dulo na tayo eh. Ano tong judgment? Well, hopeful ako eh, na sana ito na lang ay reconciliation. Ito pa rin yung energy ng lalaki, oh. Parang nabusted siya dito. Single pa rin kasi siya dito. Ito kasi 5 of earth ay maraming meaning. Loss, hardship. Ito naman, marami ding meaning. Pero sa case na to, imbis na recovery, naging disconnection, silence, retreat. So again, hopeful sana ako na may chance pa ng reconciliation. Kaya lang, yung judgment natin, naging na siya, watch out. Yung parang ganon. Watch out, baka masayang lang yung effort ba. Kasi hindi ma-reciprocate. Na para bang useless na makipag-ayos sa panahon ngayon dahil mukhang ayaw na sa kanya ng ex niya eh, kasi single pa rin siya dito. Either babasted din, hindi natatanggapin yung reconciliation, or hindi siya papansinin. Since zone yung kalalabasan, or kung tatawag man siya, hindi sasagutin.
eh. May right term dun eh, bukod sa watch out. Kalimutan ko eh. Pero parang ganun yung term. Dito sa judgment. Ano ba yung right term? Nakalimutan ko. Eh, parang pay attention, ganun. Anyways, since love reading to, ay, siguro maganda kung magkakaroon tayo ng advice, 'di ba? Anong advice sa sitwasyon na to bago tayo mag-lead dun sa clue? Bago tayo mag-direct sa clue, dito muna tayo sa advice sa ganitong klaseng sitwasyon. Kasi useless kung mag-e-effort sa reconciliation kung gustuhin man niya. So maganda kung wala na siyang gagawin muna sa ngayong period, dahil mababaliwala nga yung effort, masasaktan lang siya. Pero ano pang ibang advice bukod doon? Sight yung dulo. Dalawa yung pwedeng advice. Una, tanggapin na lang na wala nang patutunguhan to eh. Una, parang acceptance na. I-accept na wala nang reconciliation na maaaring mangyari dahil nasa dulo na yung site eh. Ito yung foundation. At ito na yung solution. So, i-remove ang sarili na dito. Let go na ba sa foundation ng connection. Yung una. Pangalawa, may importante siyang kailangang i-discover para sa sarili niya. Kailangan siya, yung bida dito may kailangang malaman. Siya ang makaka-discover nito, hindi ako. So, ibig sabihin may kailangan siyang i-investigate. Kasi may bahay dito eh. Mag-investigate tungkol dun sa pamilya, kung pamilyado. So, kausapin yung mga anak or relatives to na kailangang imbestigahan. Kasi parang may something dun sa ex niya na para bang sinasabi dito sa mga cards na imbestigahan niya. May kailangan siyang imbestigahan. Imbestigahan yung mga taong malapit sa kanya at sa ex niya, kasi ewan ko kung anong pwede niyang malaman. Pero tingin ko ikagugulat niya yung madidiscover niya dito dahil nandito yung site. Ito ay pwedeng shocking news. Baka may iba na. May ibang family na, who knows? O may ibang jowa na. Pero ewan ko kung anong meron. So again, depende nga sa kung anong madidiscover ng bida dito. Siya ang makakaalam eh. Hindi ako. Kailangan niya mag-effort para malaman ng tungkol dito. So, again, kailangan niya imbestigahan yung mga malapit sa kanya or dun sa ex niya na parang common. May something na common. Mga common friends, gano'n. Or mga anak. So,
So, sa pamamagitan nila, dun malalaman ng bida yung shocking news na sinasabi dito. Anyways, punta na tayo dito sa last deck natin. Ano pong masasabi nito? Basahin ko na lang tong part na to. Okay? Kukuha lang ako ng 3. 3 card. Madali lang naman to intindihin, kaya babasahin ko na lang. General advice na to or general prediction para sa period na to. So, sabi, teka, ayan, creativity, have fun, express yourself in new ways. Oh, ito maganda. Celebration, good times come from hard work, time spent in good company. At ang huli, pay attention. Ito na yung sinabi ko sa good kitty natin or judgment. May kailangan i-pay attention, oh. Kahit dito sa huli, yung itong part, kailangan nga siyang i-discover on his own effort, research. Pay attention. Look out for signs from the divine. Acknowledge red flags. Oh, yun ba yun? Yung shocking news natin, red flags. So, again, depende nga sa kung anong madi-discover ng bida dito. Ay, munti ko na malimutan. Love reading nga pala to, no? So, dagdag natin to. Ito yung possible person o partner ng Aquarius sa reading na to. Kunin nyo lang yung clue na sa tingin nyo ay fit sa sitwasyon nyo o sa kakilala nyo. Pero dun muna tayo sa partner o person ng Aquarius, Sagittarius, Virgo o Virgo ulit. Ay, sorry, kamukha kasi sila parehong M. To Virgo, to Scorpio. So again, Sagittarius, Virgo, Scorpio. So, sabihin natin di para sa inyo tong reading, di baka para sa someone na malapit sa inyo, kakilala o idol. Ito yung possible zodiac sign niya. Capricorn, Pisces, isa sa fire sign, Aries, Leo, Sagittarius. Meron pa tayo ditong clue. So, same instruction. Kung di para sa inyo tong clue natin, di baka para sa person nyo, kakilala o idol. Kunin nyo lang yung clue na sa tingin nyo ay fit sa sitwasyon nyo o sa kakilala nyo. So, may someone na mahilig sa red lipstick. At may someone din na straight ang buhok. Mature. Either matured mag-isip o matured na, in a way na matured na ang katawan. So, pag ganyan, di mga 40 na yan. 40 pataas. So, may someone na pwedeng ganun. Bata pa lang pero matured na mag-isip. Or, yung edad ay nasa 40. Matured na ba 40? O, sige na. Pero mas maganda kung 15, no? Anyway, sige, ilagay na natin 40 and above yung edad. At ang huli, blonde. So, may someone na blonde ang buhok. So, again, kunin nyo lang yung clue na sa tingin nyo ay fit sa sitwasyon nyo o sa kakilala nyo. Pero, nasobrahan pala ako sa sa Zoom. Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye for now.